Pinapakita lang ng video na ito para ma-aware ang sino man under ng clearing operation. So, yung may-ari ng sasakyan na ito, ang tanong lang, ano daw ang kanilang violation? Kaya yun ang sabi ko kanina. Ang layunin ng video na ito para ma-aware ang sino man, yung mga hindi pa nakakaalam. Malampas sa Kuwait. Ato sa Santos, mga e-bike na nasa Tinyakan. Tulog ka na ng masagasaan ka na. So, anong masasabi nyo dito sa mga nakablock na motorsiklo? Tama lang pong ginawa niyo kasi kami pedestrian talaga ng tao yan. Dapat talaga wala yan. Dito dapat. Dahil na-experience nyo nasa kalsada na kayo dumadaan Makipag-ipang ako dyan, no? ng sasakyan. Oo. Kasi nasa gitna na sila. Tama lang pong ginawa niyo, sir. Maraming salamat po. Sige po, sir. Thank you. Ingat kayo palagi. Okay po. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may lugar ng Parañaque. At ito yung kahaba ng Mia Road going to Sucat. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. At ito, napasadahan na ito nung nakaraan dito sa lugar ng Philhomes. At ganito rin ang sitwasyon. Yung mga illegally parked vehicle mismo sa kanto ng kalsada, matitikitan. Ang allowed mag-park sa bawat corner ng kalsada ay 6 na metro. Magmula sa kanto hanggang dito. Pati itong taxi matitikitan or matuto. Tignan nyo naman yung kalsada, gipit na. Kung halimbawa ang kakanan dyan. So hirap. Ganon din dito sa pinakakanto. Ganon din dito sa kotse na ito. Kung sakaling kakanan yung sasakyan dito, hirap na. Ang activities ngayon ng team, ito nga, illegal parking. Kasama na yung sidewalk clearing, obstruction, sa lalim ng obstruction. Lahat ng mga sasakyan nakahambalang sa kalsada, illegally parked vehicle, yung waiting, matitikitan. Kung may driver, matitikitan at paalisin. Yung mga sasakyan naman na iniwan at walang driver katulad nito, matitikitan or matotow. Itong layunin ng MMDA about clearing operation, ito ay pinaigting hanggang sa ngayon at ito ay matagal na para linisin ang mga obstruction, lalo na sa mga kahaba ng kalsada at sa sidewalk. Kaya habang mayroong mga nakahambalang na katulad niyan dito sa kalsada ay walang katapusan ng clearing operation. Ginagawa ito ng MMDA para sa kapakanan ng nakakarami, hindi lamang sa isang individual. Ang illegal parking ay dalawang klase, isang attended at isang unattended. Yung attended, yung may driver na nagpark sa kalsada at matitikitan at paalisin. Ang multa nun, 1,000. Ang isa naman ay unattended na kung saan iniwan ng driver or ng may-ari ang kanyang sasakyan sa isang bawal na lugar at matitikitan at posibleng mato katulad nito. At ang multa nun ay 2,000. At bukod sa multa na 2,000 ay meron pang additional charge sa pagtotow. Ito, pakibasa yung mga charges na itong tow truck. Medyo burado na. At ang pinakamatindi doon yung abala, dahil kukunin nyo ang inyong sasakyan o tutubusin doon pa sa Tumana, Marikina. Meron pa yatang hinahatak dito. Ito pala yung hinahatak, yung isang L300 na nakapark mismo sa sidewalk. Dahil nahatak na rin pala dito. Nasa tapat mismo ng no parking sign.
Nasa kahabaan pa rin ng Nia Road ang team. At kakalampas lang natin ng duty free. Lahat ng matadaanan naka-illegally park dito sa kahabaan ng kalsada. Mapa-waiting man sila or illegal parking, matitigitan at paalisin. Yung mga iniwan na sa kalsada, yun na ang matuto. Dahil malaki ang epekto niyan pagka iniwan nyo lang sa kalsada at magkukos talaga ng traffic. Ito katulad nito. So katulad nito, matitigitan na yan at kinukumpiska na rin ng SCOG ang mga nakaambalang na mga lamisa o tupuan dito sa sidewalk. Hanggang doon yan. Katulad nito, malaking cost ng traffic ito. Halimbawang nakapark kayo dito, ayan, pinaalis na lang at natikitan dahil may driver. Itong mga motor na ito, matitikitan ito lahat. Dahil dito nakahambalang sa sidewalk. So dalawang klase ng obstruction. Itong daanan ng tao at daanan ng mga sasakyan. Ayan. So ito naman at walang gas at walang driver, matuto ito. I-consider na itong stalled vehicle. Yung dito kayo na hindi ko lang nakakuna ng video kasi ang katuwiran, yung may mga gas dito, nagde-deliver at nagbababa ng kanilang mga tangke ng gas. Ibig sabihin, pagka naharangan yung isang kalsada, isa na nasa ilalim na yun ng obstruction at magkukos na ng traffic. So, sa mga establishment, ayon nga sa mga nakarating video, magpagawa na kayo or dapat meron kayong laan na parking space para sa mga nagde-deliver sa inyo para hindi matikitan. Ito naman mga motor na nadaanan natin kanina hanggang ngayon, itong isa, wala pa rin driver at matutaw na yan. Ito naman, matitikitan lang at paalisin. Na surprise yung mga residente dito, lalo na yung mga natikitan at nato yung mga sasakyan. Nasa kahabaan pa rin ng Ninoy Aquino Avenue itong team. Yeah, man. Katulad niya, no, sa halip na sa sidewalk na daan, sa kalsada na, matitikitan na yun ng mga nasahulihan. Nasa kahabaan ng Sukat Road itong team. Tinikita na itong sasakyan ng lokal ng Parañaque. Ito natikitan dahil may driver. Ito tinikita na itong dalawang sasakyan kasama na itong sasakyan ng lokal ng Parañaque at saka itong UBX. Dahil itong UBX saka ito ay ito yung driver. So hindi na mahatak. Maalis ba ngayon yan, boss? Itong dalawang sasakyan. Okay, maraming salamat. So, pinapakita lang ng video na ito para ma-aware ang sino man under ng clearing operation. Ano ba ang violation? Meron na lang ako license. Ay, teka lang, nasa taas po, may meeting kami. May meeting po kasi. Bawal po ba? Doon may parking sa Bawal, ma'am. Bawal. Kaya unallowed lang yung ganun, ma'am. Ano yung tama, ma'am? Hindi ba private ito kaya? No, sir. Kasi ang policy ninyo siya. Sir. Dati kasi,
katulad nitong video na ito at marami pang hindi nakakaalam, para ma-aware sila regarding dito sa sidewalk. Ayan, sa halip na madadaanan ng tao, hindi na-block na nila. Sir, ano po to? Sidewalk po to. So yung tinuturo nyo ito, end lang po to ng road para sa ano. So, yung may-ari ng sasakyan na ito, ang tanong nila, ano daw ang kanilang violation? Kaya yun ang sabi ko kanina. Ang layunin ng video na ito para ma-aware ang sinuman, yung mga hindi pa nakakaalam. Kaya ito, pinaliwanag na sa kailan ng team kung ano ang kanilang violation. Ngayon kung sakali mang hindi nila ibigay ang kanilang lisensya o ipakita, i-consider na yun on driver without license at pwede pang mato ang kanilang sasakyan. Dahil yung license daw ni ma'am ay nasa taas, kaya matagal pa ang kunting discussion dito. Laging alalahanin, ang pagmamaniho ay hindi isang karapatan. Ito ay pribilehiyo lamang. Pagka nagkaroon ng violation ang driver or may-ari, pwede itong magmulta. At pwede rin masuspende ang kanilang license or ma-revoke. At pwede rin mato ang kanilang sasakyan. Napaliwanagan na ng team ang kanilang violation. At yun naman, binigay na ang kanilang mga lisensya. So, in-advise na lang ng team na ayusin ang kanilang pagpapark na hindi mabablock itong sidewalk. Nadaanan itong kumpol-kumpol na motorsiklo dito sa sidewalk. Kasama na yung isang kotse sa unahan at yung sa tapat ng kotse mayroong isang karatula or sign na no parking. Hindi na sila nagrereklamo, ibinigay na lang lahat ng kanilang mga lisensya dahil alam nila na mayroon silang violation. Malampas sa Kuwait. Ato sa Santos, mga e-bike na nasa tinyakan. Tulog ka na ng masagasaan ka na. So anong masasabi nyo dito sa mga nakablock na motorsiklo? Tama lang kung ginawa niyo kasi kami pedestrian talaga ng tao yan. Dapat talaga wala yan. Dito dapat. Dahil na-experience nyo na sa kalsada na kayo dumadaan Pag-ipang ako dyan, no? ng sasakyan. Oo. Kasi nasa gitna na sila. Tama lang kung ginawa niya, sir. Maraming salamat po. Sige po, sir. Thank you. Ingat kayo palagi. Okay po.